Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Kahit po sobrang hirap po ang ating dinadana sa bagong Pilipinas, tiis-tiis lang po mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po mga kabayan, samahan niyo po ako, komentuhan po natin mga tambay. Masamang masama po ang loob ng Okta Research Survey mga tambay. Ang Okta Survey ay matindi po ang mga sinasabi po mga tambay kasi daw po fake survey daw po ang nilabas daw po na sinasabing nagamit po ang kanilang Okta survey sa fake survey mga tambay. Nagrereklamo po ang Okta survey mga tambay. Ang Okta nagrereklamo po kasi hindi raw po totoo ang lumalabas na ang Vice President ay mas mataas pa ang approval at trust rating sa Pangulong Marcos mga tambay. Na fake raw po, fake ang survey. Pagka mataas ang survey ng Vice President, isa daw po itong peke mga kababayan. Komentuhan po natin mga kababayan. Pakinggan po muna natin ang balita. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umano'y survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey kahit tignan pa sa kanilang website at official Facebook. Ang huling survey ng Okta tungkol sa satisfaction at trust ratings ng mga government official ay noon pang Nobyembre. Lumabas dito, 64% ang satisfaction habang 65% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mas mataas yan kumpara naman sa 48 at 49% na nakuha ni VP Sara. Samantala, inilabas naman ng Okta ang kanilang survey pagdating sa partyless groups. Nangunguna pa rin ang ACT-CIS na sinundan ng 4Ps, Duterte Youth, FPJ Panday, Bayanihan Tingog, Uswag Ilonggo, Galing sa Puso at Ako Bicol. Pasok din sa top 15 kung sakali ang Abang Lingkod, 4K, Senior Citizens. Nakita po natin ang mga Okta, lahat po, mga tambay, ay puro pumapabor po sa bagong Pilipinas ang kanilang survey, mga kabayan. Kaya po talagang magagalit po ang Okta pag naglabas po ng survey na gamit po ang kanilang kumpanya, ang Okta survey, mga tambay. Bakit nga naman kayo maglalabas ng fake news? Baka hindi sila mabayaran, di umano. Dahil ang kanilang survey ay pumapabor po lagi sa administrasyon. Di ba? Baka walang magbayad sa Okta, di umano. Di ba? Pagka pinepeke po, dahil hindi po dapat mangyari, ang survey ng Okta ay papabor po kay Vice President Sara Duterte at syempre po sa team o sa partido po ng mga Duterte. Never po, never mangyari yan. Sa bagong Pilipinas, ang mga survey company po ay katiwa-tiwala po. Hindi po sila nasusuhulan at lalong-lalo pong hindi sila nababayaran ng malalaking pera, mga kababayan. Kasi napakataas po kasi ng performance ng pamahalaan. Magmula po sa performance ng Senado, Kongreso, at lalong-lalo po sa performance ng Pangulo ng Bansa na si PBBM. Talagang hindi mo mapapababa ang approval at trust rating ng pamahalaan ng bagong Pilipinas. Umpisahan po natin ang ginawa po talagang institusyon po ng Kamara. Nakita po natin, talagang hindi po bababa ang approval at trust rating po niyan dahil yan ay bagong Pilipinas. Ano po ang issue nila? Hindi po nagdi-declare ng kanilang resibo. Ang kanilang budget ay walang bicameral, ay walang public hearing at hindi po sila allowed sa audit. Hindi po sila allowed na ma-audit. Certification lang po. Diba? Liquidation by certification lamang. Mga kabayan. Kaya paano bababa ang survey nila? Diba? At syempre po, kontrolado daw po ng 2 tao ang pera ng Pilipino. Ng Kamara, kontrolado daw po ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President at nung panahon na si Saldico. At syempre po, ang napakalaking issue, ang impeachment. Daan-daang milyon po ang isang congressman, pumutok po yan. Di ba? Isang pirma para ma-impeach ang Vice President. At ang napakatinding maanumalyang 2025 national budget,
yung ginawa nilang bicameral conference report, maraming blanco, pero pinirmahan ng Pangulo, yung blanco lumabas 241 billion, mga katambay. At ganun din po sa Senado. Ang kanilang mga issue ron ay kumikita raw po ang mga senador. Nangungumbisyon. Ayon na rin po yan kay Senadora Senadora Villar, I think. Senadora Villar po yata, asawa po ng bilyonaryo na si Manny Villar, Cynthia Villar, mga tambay. At napakarami rin pong anomalya ang pumuputok po sa Senado, lalo sa bicameral. Di po ba, mga tambay? At lalong-lalo ang Pangulong Marcos, mga kababayan. Paano bababa ang approval at trust rating ng Pangulo, mga kababayan? Issue sa droga. Gumagamit ng droga ang Pangulo. Bangag. Adik. Matagal na raw adik. Ayon kay Kati Binag. Matagal na raw po. Nakakataas po ng survey talaga yan. Pag may issue ka ng droga. Di ba? Kasi bagong Pilipinas na ngayon. Sa bagong Pilipinas, mas tataas ang approval at trust rating mo pag may issue ka ng droga. May issue ka ng korupsyon, katulad ng ginto. Magkano at sino ang pinagbentahan ng ginto? Nasaan ang pinagbilan? Nakakataas po ng survey yan, mga kababayan. Approval at trust rating po sa mga survey company, mataas po sa kanila yan. At ang issue po sa Maharlika Investment Fund, nakakataas po ng survey sa mga survey company yan, katulad po ng Okta. At ganun din po ang issue po ng 5,500 flood control. Billion-billion po ang ginastos ng Pilipino riyan. Mataas din po sa survey yan ng Okta. Di umano. Mga katambay, di po ba? At ang issue po ng PhilHealth na pinag-uusapan na po sa Supreme Court, mga katambay, ang paglipat po nila ng hindi bababa sa 89 billion pera po yan ng mga nagkukontribute nating mga kababayan, Di ba? Nailipat na po nila 60 billion. Nakakataas po ng survey yan sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Di po ba? Mataas po yan. Pagkaya po sinesurvey ng mga survey company natin, yata katulad ng Okta, mataas po yan, approval at trust rating po talaga yan. Di ba? At yung issue po sa SSS, GSIS, di ba? Yung PDIC, pinagbilan ng airport. Di ba? Issue sa loto. Di ba? At napakarami pa po na dapat sagutin po. Pati ang pagpirma po ng GAA na tinatawag na pong gago ngayon. Yung mga blanco na sinasabi ng Pangulong Marcos na fake news daw po at naninira lang po ang dating Pangulong Duterte. Pero pagdating sa Supreme Court, tahimik na po siya. Nakakataas po ng rating yan, mga kababayan. Napakataas po sa survey yan pagdating po sa bagong Pilipinas. Kasi po, bago na po kasi ang Pilipinas ngayon. Baliktad na po ngayon ang sitwasyon. Kailangan gumagawa ka ng maraming korupsyon di umano at kailangan involved ka sa bisyo ng droga. Sigurado po, mataas po ang survey mo sa mga survey company di umano. Di po ba, mga kababayan? Di ba kayo nagtataka? Napakaraming issue ng korupsyon, pero napakataas sa survey ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Kaya po, dito po, ang mga Pilipino po na hindi naniniwala sa bagong Pilipinas, ay wag po natin tangkilikin, mga kababayan. Ang sinasabi nga po ni Kamanong, sa kanila na ang lahat ng survey company. Sa kanila na. Isaksak na nila sa baga nila. Ang mga survey company sa bagong Pilipinas, inyong-inyo na lahat yan. Pero ang puso at isip ng mga Pilipino, nahandito yan kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Sa inyo na. Ang mga politiko na mga korap, inyo na yan. Ang mga nasa social media na nakikinabang, inyo na yan lahat. Ang mga mainstream media na nakikinabang, inyo na rin lahat yan. Inyo na yan. Pati mga gobernador, mayor, lahat ng politiko, inyo na yan. Mga kapitan hanggang sa baba na pinagmamalaki ng Pangulong Marcos, inyo na lahat yan. Never magpanalo sa inyo yan. Huwag lang magkakaroon ng malawakang dayaan gamit ang Comelec. Huwag naman sana. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit.
mga kababayan. Inyo na lahat yan. Araw-arawin nyo na ang survey. Dahil unang-una, pera yata ng Pilipino, mga kababayan. Pera yata ng Pilipino. Nagtatanong lang, ang nagagamit yata sa survey. Di kaya, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, ang ating pambato ay kailangan po natin reviewin, mga tambay. Kailangan po, mga kababayan, ang sinasabi. At huwag na po natin ibalik, mga kababayan, lalo po gamit na gamit yata ang mga survey, ang mga buhaya, mga tambay. Ang mga buhaya sa eleksyon. Magaling lang po sila pag eleksyon. Tama po ang sinasabi ng kanta, mga katambay, para po sa mga buhaya. Pakinggan po natin. Hi! Dahil malapit na ang eleksyon, kakantahan natin ang ating mga politician na mga buhaya. Buhaya. Vote wisely, mga higala. Subscribe to my YouTube channel, Melody Lifestyle. Sa matamaan lang po, huwag magalit. Dito po tayo, mga kababayan. Sa Team Suka po tayo, mga kababayan. Ito po. Team Suka. Malapit na ang butuhan, politician, bisibisihan, klase-klaseng mga dahilan, lumalabas ang kayabangan sa panahon ng kampanya, bumabait mga buwaya, bawat bahay kinukumusta, mga tao kinamayan pa, dala-dala ay baluta, pangako at plataforma, nagbibigay ng pag-asa, mga tao naniwala. Buhaya! At ngayon ay nanalo na, Buhaya! mga ngiti abutay nga, Ngiting buhaya! pangako'y kinalimutan na, Buhaya! ayuda ay binubulsa. Buhaya! Kapal mukha mga buwaya, Buhaya! mga sakim at mukhang pera, Buhaya! maayos lang sa kampanya, Buhaya! may amnesya, Mga buhaya! Buhaya! Mga buhaya! Peace, mga buhaya. Buhaya! 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 Dala-dala ay baluta, Buhaya! pangako at plataforma, Buhaya! nagbibigay ng pag-asa, Buhaya! mga tao naniwala. Buhaya! At ngayon ay nanalo na, Buhaya! mga ngiti at Buhaya! tinga, pangako'y kinalimutan na, Buhaya! ayuda ay binubulsa. Buhaya! Kapal mukha mga buwaya, Buhaya! mga sakim at mukhang pera, Buhaya! maayos lang sa kampanya, Buhaya! may amnesya, Mga buhaya! kapal mukha mga buwaya, Buhaya! mga sakim at mukhang pera, Buhaya! maayos lang sa kampanya, may amnesya, Mga buhaya! Peace, mga buhaya. Peace daw, mga buhaya. Thank you po rito sa ating singer na si Melody Lifestyle. Maraming salamat, Melody. At tinumbukin mo at tumbok na tumbok sa mga politiko na buhaya. Magagaling lang sa kampanyahan. Mga buhaya. Ito ba, mga tambay, ang ating Team Suka. Mga tambay, hindi po natin kailangan ng mga buhaya na mga matagal na pong naglilingkod. Ang mga buhaya, yan po ang kailangan natin. Team Suka po, mga tambay. Team Suka, hindi po ang sinusuka at ang kumakain ng suka. Yan po sa pangunguna po ni Attorney Jimmy Bondoc. Siyempre po si Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, at si Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Rolando Marcoleta, at siyempre po si Pastor Kibuloy, at siyempre po si Attorney Vic Rodriguez at Philip Salvador, mga katambay. Team Suka po, mga katambay. Huwag po tayo sa Team Buhaya. Team Buhaya, Team Bangag,
At syempre po sa Team Sinusuka. Sa suka lang po tayo, suka. Maraming salamat po mga tambay at napasaya po tayo ni Melody mga tambay sa kanyang napakagandang awiting Buhaya. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po ng ating maliit na tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga tambay. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.